Pag-usapan po natin warning signs ng high cholesterol na nakikita sa katawan natin. Ito, mga secret signs to eh. Meron sa mata, meron sa balat. Papakita ko sa inyo ha. So, ang cholesterol kasi, pag tumataas, alam naman natin, hindi maganda kung masyado mataas ang cholesterol. Pwede yan kinakain natin. Pwede rin ang atay natin gumagawa ng cholesterol. Pag masyadong mataas, pwede magbara sa puso, heart attack, o stroke. So, merong mga eye signs of high cholesterol. Papakita ko itsura nito, santelasma. Itong arcus senilis, papakita natin. Meron nabubulag pag mataas ang cholesterol. Ito po, pag meron kayong kakilala, tingnan nyo, magulang nyo, kaibigan nyo, meron bang parang yellowish na maputi, na parang scaly, yan po, cholesterol po yan, cholesterol deposit. I-check nyo yung cholesterol niya sa dugo, malamang mataas yan. Pwede rin ganito itsura, yan, naglalaman-laman. Minsan maliit lang, minsan malaki. Mahirap po matanggal, hindi na to tinatanggal kasi hindi naman maoperahan siya. Usually nilalagyan nila ng makeup para hindi mahalata. Ito po, ayan Ito medyo hindi ganun kahalata. Yellow deposit, ang cholesterol, taba yan Nasa ugat, nagbabara yung ugat. Meron din naman, hindi sa talukap, nasa mata mismo. Ito, i-check nyo yung mata nyo Arcus senilis, may kulay puti na palibot. Pag nagkakaedad, medyo nagkakaroon din ito. Tingnan nyo focus natin, Doc Lisa. Pag may kulay puti na palibot, pwedeng nagkakaedad or mataas ang cholesterol. Ito, mas rare to. Pero tingnan nyo hindi to ganun ka-common. Pero may eruptive xanthomatosis. Ito pwede sa mata, sa tiyan, sa harap ng katawan, sa likod, sa tuhod, sa batok. Pwede yan. Doc Lisa, focus mo. Mukhang iba itsura niya cholesterol siya. Pwede rin ganito. May maliliit. 1 mm to 4 mm ang laki. Walang gagawin dito. Hindi delikado. Pero cholesterol ang babantayan. Ngayon, may isang sign din dito. Pag sobra taas ang cholesterol nyo, pwede ito magbara sa maugat natin. Pag nagbara sa kamay, minsan ang kuko nagbabago ang kulay. Namumutla at may parang reddish brown o minsan purple nandito. Ibig sabihin, barado yung artery. Pale, maputla o reddish brown. May parang linya dito. Pwedeng sign niya ng high cholesterol. Siyempre, pag mataas ang cholesterol, na-stroke, heart attack, nababara pati sa paa, kasama rin niya ang diabetes. Usually magkakasama mga sakit na yan. Ito po yung cholesterol level. So, i-check nyo yung dugo nyo. Fasting muna, hindi kakain. Buong gabi, pagising, pwede kayo magpa-check. So, ang gusto natin, less than 200. Pag lampas 200 to 239, medyo mataas na yan. Lampas 240, very high na yan. May bad cholesterol, may good cholesterol. Ito yung bad. LDL, parang lechon de leche, LDL. So, ang bad cholesterol, gusto natin mababa ang bad cholesterol mo. Less than 100, ito, less than 130. Ayaw mo yung bad cholesterol mo, more than 130 o 160, very high yan. Ito po yung cholesterol, Ito yung normal, mababa ang cholesterol. Ang bad cholesterol, itong kulay yellow. Ang daming yellow, puro bad cholesterol. Ito pinakamalala, nagbabara na. Nagbara na yung buong ugat mo. Ito, bara kalahati. Ito, may konting bara. Itong blue, ang good cholesterol. Gusto mo maraming blue. Ito ang good cholesterol, HDL. Sinusukat nito sa dugo. Lampas 60, yan ang maganda, good cholesterol. Meron din triglyceride. Isang klase din to ng taba. Mas madalas tumaas to sa diabetes. Kung gusto nyo bumaba ang triglyceride, exercise. Nakukuha to sa exercise at usually with diabetes yan. Less than 150 ang normal.
Lampas 200, high na yan. Lampas 200, high. So, ano yung mga pagkaing pampataas ng cholesterol? Nako, sarap nito lahat. Lahat ng cake at butter. Lahat ng hotdog, chorizo na gusto natin. Okay? Lahat ng mantika. Lahat ng sebo at taba. Margarine. Okay? Butter, macaroni and cheese, fast food. Basta fast food. Prito kasi. Prito. Ulo ng hipon, pwedeng katawan ng hipon, ice cream, cheese. Yung puti ng itlog, okay. Yung pula pa, konti-konti lang kakain, mga 1 a day, wag lang marami. At taba ng karne. Hindi naman to masama, wag lang masyado marami. Okay? Paano hindi tumaas? Tulad ng sabi natin, ito mas healthy foods, mag-exercise mas madalas, bawasan pag-inom ng alak, tigil ang sigarilyo, matulog ng sapat, at bawas din sa stress. Ang mga pampababa, siyempre bawang. Wala dito ang bawang, pero isda, kamote, whole grains, brown rice, diba? Oatmeal, pampababa. Ito po, pampababa talaga. Tapos healthy fruits. So, beans, monggo, mansanas, olive oil, avocado, good fats, orange, strawberry. At least alam nyo na. Tsaka sari-saring gulay. Lettuce, kangkong, basta huwag lang masyadong maraming mantika. So, more high fiber diet tayo. Mas maraming fiber, nawawalis na yung cholesterol sa katawan natin. Okay, ang babawasan, red meat, ito mga milk, ice cream, fried foods ang babawasan. Pag mantika, konti lang ang gagamitin. Okay? Ito ang ito ang mga guide lang ng mga doctors. Ang ibig lang sabihin nito, kung masyadong mataas ang bad cholesterol mo, kukunin ka sa dieta. Pag hindi nakuha sa dieta, bibigyan ka na ng gamot. So, ang gamot usually itong mga statins, pag hindi na nakuha ng exercise at mataas pa rin, at yung bigat mo nabawasan na, ito yung norm, ito yung maraming bara. Ito, mataas ang cholesterol, ang daming puti, oh. Pag uminom ng gamot, ang ginagawa niya, parang pinipisa niya, yan, oh, gumaganda, nababawasan. Lumulubag yung daanan. So, ito yung mga statins, si Doc Lisa nakainom din ito. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin, mga maagang senyales ng high cholesterol.